Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon aming mga taga-subaybay. Muling nagbabalik ang inyong pinagkakatiwalaang programang Pangkalusugan dito sa nag-iisang telebisyon ng bayan. Natin mismo ng mga eksperto mula sa Department of Health. Last week, nagkaroon po tayo ng mahalagang talakayan tungkol sa World Tuberculosis Day na nagsilbing paalala para sa ating lahat. Ngayon naman, ang pagiging aware sa seryosong kaso at uri ng mental retardation ang ating pag-uusapan. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, tutok lang at tuloy-tuloy ang ating konsultahan. Ako ang inyong lingkod, DOH ASEC Eric Tayag. Ayon nga po sa National Statistics Office noong taong 2000, ang intellectual disability na kilala rin bilang mental retardation ay pumapangatlo sa lahat ng uri ng disabilities. Sa hiwalay na pag-aaral naman po ng SWS o Social Weather Stations, noong taong 2004, 0.7% of the total household in the Philippines ay meron pong miyembro na mayroong mental disability. Ako naman po si Dr. Darang, inyong in-house doctor sa telebisyon, nakatuwang ng DOH sa pagbabahagi ng kaalamang pangkalusugan. Mga tamang pag-aalaga at pagtrato sa mga taong may intellectual disability ay ating tatalakayin. Ang mga tulong na hatid para sa kanila ay amin ding ihahain. Mamaya lamang ay may makakapanayan po tayong eksperto sa larangang ito. Kaya tutok lamang kayo. Dagdag pa po dyan ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng anak na may ganitong uri ng disability ay ang pag-abuso sa ilang particular na droga ng mga magulang habang sila ay nagbubuntis. Kaya napakahalaga pong ating malaman ng lahat ukol dito para sa ikabubuti ng lahat. Sinisiguro namin magiging makabuluhan ang ating episode ngayon. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at ating alamin ang lahat ng mga handog ng Department of Health, Philippine Children's Medical Center at the One Algon Place Foundation. Kaya tara na! Simula na! Kumonsulta na! Dahil dito laging The doctor is in! Namamana po ba ang pagiging mentally retarded? Ano po ang pinakakaraniwang uri ng mental retardation sa Pilipinas? Ayan, ASEC, tinatanong niya kung namamana raw po ba ang pagiging mentally retarded. Una, Dara, ang intellectual disability o mental retardation, 1/3 of this have unknown causes. Pero totoo merong namamana katulad ng Down syndrome o yung mga batang pag-describe natin may mongoloid. So yun. Pero may mga nagdadalang tao na umiinom ng alak, kahit anong dami ng alak, pag buntis ka, magkakaroon ng epekto. Fetal alcohol syndrome ang tawag doon. At magkakaroon ng intellectual disability yung baby. At yung mga nagkakatigdas, yung mga nanay, inihimok na natin, di ba, magpabakul na si baby. Maaaring din magdulot ng intellectual disability o mental retardation ang mga sakit katulad ng tigdas, meningitis. May isa pa, yung iron deficiency. So kaya kailangan iwasan natin na magkaroon ng malnutrition ng mga baby, mga bata, sapagkat malalagay sila sa panganib at baka mauwi sa intellectual disability. At ang second question naman po, ano raw po ang pangkaraniwang uri ng mental retardation ang nararanasan sa Pilipinas, ASEC? Alam mo, bagamat wala tayong listahan talaga niyan, sa tansya namin ay baka Down syndrome. Kasi ito ang most common na genetic disorder. So, inaasahan namin ang Down syndrome ang maaring on top of the list ng dahilan ng pagkakaroon ng mental retardation ng isang Pilipino. Subalit, hindi rin natin maalis ang mag-alala na baka yung mga nagdadalang tao nga at yun ng alak at hindi nila maamin at baka yun ang dahilan at baka may mga baby silang sinisilang na meron ding
intellectual disability. Kasama ba dyan pati yung paninigarilyo while pregnant? Oo, kasama yan. At, pero ang talagang ebidensya ay dun sa pag-inom ng Alcohol talaga. Thank you so much for your answers, Ate. Kaya aming mga taga-subaybay, kung mayroon pa kayong mga katanungan dyan, masasagot yan mamaya kasama ang mga eksperto sa pagbabalik ng The Doctor's In. Nakatutok pa rin po kayo sa The Doctor's In. Definisyon, mga sanhi, paano maaksyonan at may iwasan ng intellectual disability na kilala rin bilang mental retardation, lalo na sa mga kabataan, ay atin namang mapag-uusapan. Makakasama natin na magpapaliwanag po niyan sa mamamagitan ng ating mapapanood. Roll VTR! Kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya napakahalagang palaging nababantayan at napangangalagaan ang kanilang mga kalusugan. Isa na nga sa mga seryosong kaso na dapat maiwasan para sa kanila ay ang tinatawag na intellectual disability. Ang intellectual disability ay isang limitasyon sa pag-iisip, pag-intindi at pakikisalamuha sa ibang tao. Kasama rin dito ang limitasyon sa mga pangangalaga sa sarili, sa komunidad, at pang-araw-araw na gawain. Ilan sa mga halimbawa nito ay Ang mga nakikita namin usually are yung mga condition, no, na may kinalaman sa brain malformation, no? Yung may mga pasyenteng may epilepsy at yung mga pasyenteng may mga pinagdaanan nung pinanganak sila, like mga premature o kaya yung mga nahirapan ilabas nung ipinanganak. at ang mga sanhi. Ang pinakasanhi ay madami yan actually. So nagsisimula yan sa pagbubuntis pa lang, no? Pwede nang magkaroon ng pinagsisimula ng intellectual disability habang pinagbubuntis pa lang ang bata, habang pinanganak, at after na mapanganak ang bata. So lahat ng stages na yon ay makakaapekto sa intellectual ng isang tao. Hindi lahat ng intellectual disabilities ay inborn, kaya importanteng mabantayan at mabigyan ng tamang pangangalaga ang mga sanggol matapos ipanganak ito. Hindi lahat inborn because nga base sa ibang causes, yung iba, even during delivery or pag-labor pa lang ng nanay, pwedeng magkaroon na ng problema. Okay, so yung iba are inborn, no? Ito yung mga genetic or chromosomal problems, okay? And then yung iba naman, pwede rin yung sa environment, no? So kung paano ni-raise or dinidisiplina ang mga bata. Ang mga aksyong kailangang agarang maibigay ay Ang unang aksyon ay dapat maging aware din sila, no, ng iba't ibang possibility or posibilidad na cause ng intellectual disability. Kamukha nung nabanggit ko, so kung kunyari nagbubuntis pa lang ang nanay, so dapat inaalagaan na ito ng mabuti, no? So dapat masusustansyang mga pagkain, pag-iwas sa mga bisyo like yung paninigarilyo, pag-inom ng mga alak. Okay? Magkaroon din sila ng awareness na dapat may mga regular prenatal check-up na tinatawag para pati yung nanay makita kung merong problema. Pag affected ka na kasi with intellectual disability, no, pwedeng ma-improve, no, ang buhay ng bata. Pero meron din mga preventable na tinatawag. Like for example, yun yung reason kung bakit ang newborn screening, no, ginagawa ito pagkapanganak ng bata para maiwasan yung pwedeng mga condition na mag-cause ng intellectual disability. kaya palagi ring tandaan Dapat planuhin ang pagbubuntis, no? So dapat magkaroon ng regular prenatal check-up, no? Asikasuhin ng maigi ang
pagbubuntis, pagka nanganak, dapat manganak sa magandang ospital or may facility, no, na merong mga certified na professional para maiwasan ang mga tinatawag nating birth-related injuries. Okay? Kailangan din yung ating mga teenagers ay mabigyan ng proper nutrition and immunization bago mag-pregnant. Tamang pag-iingat at pangangalaga sa katawan ay isagawa palagi upang intellectual disabilities ay mawaksi. Maraming salamat po sa napaka-helpful na talakayan na yan. Siguradong mas mamumulat na naman ang kamalayan at mas mapapangalagaan natin ang mga kababayang may disability. Sa aming pong pagbabalik ay may mga eksperto pa po tayong makakasama mula sa The One Algon Place Foundation. Tutok lang. Maligayang pagbabalik sa The Doctor is In. Kung kanina po ay mental retardation o intellectual disability ang pinakita namin sa VTR sa PCMC. Ngayon naman ay para sa mga matanda na may ganito rin pong karamdaman. Pag-uusapan po natin yan at makakasama po natin ngayon. At pagpapaliwanag din po sina Dr. Sugar Armas at ang Quality Control Director na si Ms. Cel Casas Gonzalez ng The One Algon Place Foundation. Director says, ano po ba ang advokasya ng One Algon Place Foundation? Ang advocacy po namin ay para tumulong sa may mga mental disability. Ginagamot po natin yung biological, psychological, social, and spiritual aspect nila para ma-reintegrate po sila ulit sa community. Dr. Sugar Armas, gusto naming malaman, ilan ba ang dinadapuan nito, lalo na sa matatanda? Totoo ba na bata muna bago dapuan ng matatanda? Opo, totoo po yun na ang mental retardation or intellectual disability, nagsisimula ito sa developmental period, no, ng bata. So usually since birth or upon conception pa lang po hanggang sa mga less than 18 years. Mga gaano karami kaya naapektuhan sa mga kababayan natin? Mga usually po tayo ay mga nasa 1 to 2% po ng population. Sa One Algon Place Foundation, Director says, mga anong uri ba ng intellectual disability ang tinatanggap nyo at ang nasa inyo po ngayon? Karamihan po yung may mga seizure disorder at saka yung may mga substance abuse disorder po ang aming tinatanggap. Karamihan po ng Down syndrome, nire-refer po namin sa ibang facility. Nang binanggit ko kanina, Dr. Sugar, yung Down syndrome, sa alam ko kasi, yun ang major cause ng intellectual disability sa ating bansa. Opo. Tama po ba o may iba pang dahilan ng mental retardation sa mga Pilipino? Actually po, multifactorial po ito. Nandiyan po yung genes, yun po ang halimbawa nga nun, yun sa Down syndrome. Tapos meron din po like mga neurological disorders tulad ng nabanggit po ni Mrs. na seizure disorder can bring about din po yung mental retardation. A lot of factors din po tulad ng mga maternal factors tulad ng malnutrition, tapos po kapag ang nanay habang nagbubuntis sila ay nade-depress, tapos umiinom ng alak or naninigarilyo, pwede rin po yun mag-cause ng mental retardation sa anak. Pero Dr. Sugar, doon sa mahaba mong listahan, alin doon ang number 1 na dahilan ng intellectual disability sa ating mga kababayan? Well, usually po, nandun po tayo talaga sa genetic factors, no? Pero dahil po sa ating bansa, rampant po ang low socioeconomic status, so nandun na rin po tayo, pumapangalawa yung maternal factors. Director says, alam mo, marami nagtatanong sa amin kung talagang may mga pasilidad na pwedeng dalhin ang mga matanda na may intellectual disability.
yung pala meron tayo katulad ng sa inyong lugar. Anong mga serbisyo ang binibigay niyo po ron? Okay. Ang One Algan Place po ay gumagamot sa may mga mental disability katulad ng mental retardation. Ang facility po na meron tayo is hospital na accredited ng DOH. And then meron tayong school setting, so para silang pumapasok sa klase, para turuan sila ng social skills, personality development, or values formation. And then meron din po tayong mga programa na activities of daily living para turuan sila na mabuhay sa pang-araw-araw, katulad ng paliligo, pagtawag sa mga numbers na emergency. Bukod po doon, ang facility po ay, ang konsepto po ay resort. So may resort po siya doon, pwede silang mag-water therapy, may chapel po tayo, may library, may gym. So yung community po, parang ipinasok na namin yung faith community doon sa loob ng center para mabigay yung holistic approach na kailangan ng isang taong may mental retardation. Pangkaraniwan, gaano katagal dumalagi sa inyo ang mga kliyente po ninyo na may intellectual disability? For life po ba yan? Pansamantala? O nagbibilang niyo ng taon? Maraming taon? Lahat po ng nabanggit nyo ay ganun po yung service na pinoprovide namin. Pero meron po kami mga aspect na tinatawag. Meron kaming basic na umaabot sa 2 buwan, intermediate hanggang 4 na buwan, at 6 months naman na program. Ang tinatawag namin doon advance. Yes, may umaabot po rin ng taon. Minsan umaabot ng 2 taon. Meron din pong panghabang buhay na nandun na sa pasilidad po namin. Dr. Sugar, may mga kababayan tayo na maaaring magkaroon ng mahirap na pagkakataon para pumunta sa One Algon Place Foundation na halimbawa. May pamamahagi ba kayong tips doon sa mga kababayan natin na kasama nila sa bahay ang mga ganitong may karamdaman? Anong pwede nilang gawin? Lalo na sinasabi ni Director Ses, meron namang professional help na pwede. Pero kung sila mismo sa bahay nila, anong pwede nilang gawin? Well, basically po kasi kapag ang isang taong may mental retardation, mahina yung kanilang pag-unawa, no, yung understanding. So, bilang magulang or yung ibang mga kasambahay na dapat sila yung mas umintindi dun sa mga bata or dun sa inaalagaan nila na may intellectual disability. So, dapat nandun talaga yung support, yung care, both emotional and I guess financial din po talaga. Ready po silang magbigay talaga ng support. Alam mo, Director Ses, Dr. Sugar, gusto rin namin malaman sa ating lipunan ngayon, gaano na ang pagtanggap sa mga kababayan natin may intellectual disability o mental retardation? Sila ba'y nakararanas pa rin ng stigma o diskriminasyon o naging mapang-unawa na mga Pilipino at hindi na ganon ang kanilang pananaw sa mga merong intellectual disability? Unahin natin si Director Ses. Ngayon po yung stigma pa rin ay malakas sa lipunan natin. Pero yun po ang advocacy, isa sa advocacy namin na may pag-asa sila, there's hope. Marami po kaming kliyente na 30 years old na may mental retardation pero nakatapos po sila ng pag-aaral, nakatapos ng high school, ngayon ongoing sa college. So may hope dito sa mga gantong klase ng kondisyon kung bibigyan lang sana ng tamang atensyon o tamang paggamot. Dr. Sugar? Tulad po ng sinabi ni Mrs., yun po yung sinasabi niya ng mga 30 years old na talaga nakakatapos ng pag-aaral. Meron kasi tayong mga range tulad or kategorya, no, sa mental retardation. Tulad ng may mild, moderate, severe, at saka profound. Doon po sa mga may mild and moderate mental retardation, sila po yung mas aware sila sa nangyayari sa kanila. Kaya kailangan mas full ang support natin sa kanila. So kung sakasakali na sila ay makatapos, suportahan natin sila hanggang sa sila ay makatayo din sa sarili nilang mga paa, tulad ng pagkakaroon ng trabaho. Kasi pwede naman po sila talagang maturuan, no? Given the proper training. Director Ses, nasa iyo ang pagkakataon ngayon upang magbigay ng mensahe sa mga manunood sa ating programa.
Para po sa mga kailangan ng tulong, ma-assess ng tama yung may mga mental retardation, pwede po kayong bumisita sa aming website www.onealgonplace.com.ph or tumawag po kayo sa 5844-4301 para ma-assess po natin kayo ng tama o ma-guide kayo kung ano ba ang lunas para sa kondisyon ng inyong kamag-anak. Dr. Sugar Armas, ikaw naman, anong mensahe maibibigay mo sa mga doktor na maaaring nanonood ngayon sa ating programa? Ang mensahe ko lang po, no, since ang mental retardation ay kumbaga tumatalakay sa kabuuan, no, ng isang tao, kailangan po multidisciplinary po ang approach, no. Kailangan po natin ng mga neurologists, mga developmental pediatrician, mga psychiatrists, also mga clinical psychologists na makakatulong po sa atin sa pag-alaga po sa mga taong may mental retardation or intellectual disability. Nagpapasalamat po ang aming programa sa inyong pagpapaunlak para makapanayam namin kayo ngayon. At sigurado kami na maraming natutunan ng ating manonood sa intellectual disability o mental retardation. Director Ses, Dr. Maraming Sugar, Thank you very much. maraming salamat. Maraming Salamat salamat din po. Patuloy ang pagsasagawa ng iba't ibang aktibidades kaugnay sa pagdiriwang ng Colorectal Cancer Awareness Month ngayong Marso. Kamakailan ay isinagawa ang isang gala dinner sa isang hotel sa lungsod ng Makati para sa mas malawig na kaalaman at kamalayan ng lahat ukol sa mapanganib na uri ng cancer. This is part of the consciousness. We're trying the basic problem is we're trying to raise the consciousness on colorectal cancer and how, as much as possible, to prevent it. A lot of people have cancer and they think that cancer is practically a death sentence. Well, it isn't if you are aware of it. Know how there are certain cancers that are preventable, and some are curable even when you get them, as long as they are detected early. Sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Cancer Society sa iba't ibang organisasyon, mula pa sa ibang bansa ay inaasahang mas magiging malawak ang kaisipan at mas magiging malaki ang pagkakataong mawaksi ang colon and rectal cancer. Actually, nakakatuwa dahil marami talagang Pilipino na hindi talaga mulat sa idea ng cancer. Marahil dahil hindi lang sapat yung education about it or yung awareness. So, nakakatuwa na nakikita natin yung groups from the medical industry and the business sector joining together para talagang magbigay ng kahalagahan sa information needed to really stand up and say that there's really a fight against cancer, and it's also a celebration for all the survivors na rin. The idea here is to bring the Philippine Cancer Society together with the different hospital groups in Singapore. We do understand that medical tourism, people travel for different reasons, and here we know that people from Philippines travel to Singapore, but people don't know and understand that Philippine Cancer Society itself has a lot to offer here to the patrons in Philippines. At kung tatanungin bakit nila ninais na makipagtulungan sa Pilipinas, because this is a new market, is an emerging market, and I believe the economy for the last few years have been very good, and because of this growth in the economy, we think there are a lot of potential clients in Manila that we can speak with. Therefore, we are here to give a talk and to see whether the people in Manila are interested in overseas properties. sa pamamagitan ng pakikiisa at pagkakaisa, siguradong cancer ay mabubuksan. Isang napakalagang talakayan naman po ang natapos upang ating laging mapanatiling
healthy ang ating mga katawan. Sa pagiging alisto sa mga nakapaligid sa atin, mga kinakain at regular na ehersisyo ay tiyak na mapapanatili nating nasa mabuting kondisyon ang kayamanang kalusugan. At tandaan din po natin na may mga programang handog ang ilang organisasyon ang ating gobyerno na magsisilbing malaking tulong sa ating lahat. Kaya naman mga minamahal naming taga-subaybay, patuloy kayong tumutok hanggang sa susunod na Sabado at malaman ang mga hakbang upang makamit ang kayamanang kalusugan. At kung may karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lang sa 651-7800 o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako ang inyong lingkod, Asek Eric Tayag ng Kagawaran ng Kalusugan. And we would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo rin silang tawagan sa numerong 843-1177 at maaari nyo rin bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Gusto rin po namin pasalamatan ang Glorious Blend, A Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 West Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City sa napakasarap nating coffee, Asek. At pwede rin sila tawagan sa numerong 360-0900 or visit their website at www.gloriousindustrial.com. Ako naman po ang inyong in-house doctor sa telebisyon, Dr. Dara Chavez. Muli niyong antabayanan ang susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is in!